Kala ko quarter pala. Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain. Pangungunahan po tayo sa opening prayer ni Ate Lisa. Nalangin tayo. Panginoon, salamat sa mga biyaya na aming natatanggap sa araw-araw. At salamat sa pagbabay mo sa amin na hindi kami nagpapahamak sa anumang napahamakan. At sa hapon ito, sa aming pagbabible study, sana gabayan mo kami na sana maintindihan namin ang mga salita mo. At ito ang aking dalangin. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Okay. So ngayon naman po, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos sa pangunguna ni Ate Ana. Ate Ana? Okay. Gandang hapon din. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang pagsunod sa Diyos. Ang aralin po yun po. Kung tayo po ay nagkakaroon ng pakiramdam o pagkakataong parang ayaw ng sunod sa Diyos dahil halimbawa po yung ikaw ang klase ng tao na ang sitwasyon ngayon ay nahihirapan ng sunod sa Diyos. Kasi feeling mo meron kang kailangang i-give up. Pakiramdam mo marami kang kailangang bitawan para makasunod sa Diyos tulad ng makasanayan mong ginagawa na ayon sa kalooban ng Diyos o relasyon sa tao na kailangan mong bitawan dahil sa hindi yan ayon sa kalooban ng Diyos. O kaya uri ng trabaho mo o tungkol sa pera na kailangan mong bitawan dahil hindi yan ang kaloob ng Diyos. Kung ikaw po o tayo po ay nasa ganitong kalagayan, or kung ang sitwasyon mo ngayon ay hindi ka palubos na nagtitiwala sa salita ng Diyos na mapapabuti ka, mapapabuti ang kalagayan mo sa pagsunod sa Kanya at patuloy na maliwanagan sa pag-aaral ng salita ng Diyos at mula sa Kanyang mga salita, mas maunawaan natin para sabay-sabay na mapabuti po tayo sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Pero kung ang kalagayan mo ngayon ay nagdesisyon ka na sumunod sa Diyos, pero meron ka pa din pag-aalala, nag-aalala ka ba din na mahirap sumunod, hindi madali ang pagsunod sa Diyos. At ngayon, anuman ang sitwasyon o kalagayan mo sa mga nabanggit, kaya nga po, ang pag-aaralan po natin ngayon ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ang kailangan po natin ay matibay na paniniwala. May bunga po ito na ng matibay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tayo po lahat ay sama-samang lumago. Taglay po ang pusong masunurin sa Diyos. Anong ibig sabihin ng pagsunod sa Diyos? Una po, pakikinig sa Diyos at pagkilos ayon sa Kanyang salita. Iniuugnay kaya iniuugnay o kayo ay inihahanay natin ang ating kagustuhan sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang ibig ko sabihin nito, ibig kong sabihin, ginagawa natin kung ano yung inuutos sa atin ng Diyos. Ginagawa natin kung ano yung ipinapagawa niya sa atin at sinusuko natin ang ating sarili dahil ang Diyos ang nakakataas at may otoridad sa ating buhay. At isa pa po ay ang pagsunod ay ang pagdesisyon natin kung ano ang pinuntahan ng Diyos. Panuntunan ng Diyos na inihahayag sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Kaya nga po ang pagsunod sa Diyos ay hindi lang po ito basta mahirap, kundi imposible po, lalo na kung sa sarili lang natin tayo aasa. Sa sariling lakas, sa sariling kakayahan lang tayo aasa. Hindi natin
kaya na buong buo na sumunod sa Diyos. Kaya nga po kailangan natin humingi ng tulong sa ating Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang salita, ang tulong na kailangan natin ay mapasa atin po kung nahihirapan po tayo at nag-aalinlangan tayong sumunod sa Diyos. Nawa makatulong sa bawat isa sa atin ang araling ito at maunawaan natin ang mga dahilan kung bakit nga ba natin kailangang sumunod sa Diyos. Ang una pong dahilan kung bakit natin kailangang sumunod sa Diyos, ang pagsunod ay utos. Yun po ang unang dahilan, ang pagsunod ay utos. Kaya nga po ang sabi sa Santiago chapter 1 verse 22, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang iyong mga sarili. Minsan po kasi ayaw po natin ng mga rules. Minsan may mga tao po na ayaw na sinasabihan na kung ano o kung kailan o kung paano mo gagawin ang isang bagay. Lalo na po kung kailang ulit na narinig ang rules. Kaya minsan may mga sagot tayo na wait lang o kaya bakit ako? Mga ganun po. Tatanong tayo. Tapos minsan po, lalo na kung palagay natin, nasa wastong gulang na tayo, gusto natin maging malaya, gumawa ng sariling desisyon. Dahil feeling natin may alam na tayo. May mga ilang po nag-aakala na alam na nila ang lahat ng ginagawa nila. At bawat desisyon nila sa buhay ay tama. Kaya may mga tao kahit anong pagsisikap natin na anyayahan mag-aral ng Biblia, ayaw. Dahil ang tingin nila sa Bible, puro lang utos ang nandun. At saka, alam ko naman yung gagawin ko sa buhay Di ko kailangan ang mga utos, ganyan ang mga sinasabi ng iba. Kaya may ilan ng mga tao na nahihirapan nating anyayaan sa pag-aaral ng Biblia. Pero kung magiging honest tayo, kung magiging totoo tayo sa ating sarili at sa Diyos, ang katotohanan, madalas tayong mga tao hindi alam ang tamang desisyon. Kaya madalas nabibigo tayo. Kung ang resulta naman po ay pagdidesisyon natin, pakiramdam natin tagumpay, maaari magtagumpay. Pero sa maling bagay. Kaya sa paningin pa rin ng Diyos, bigo tayo. Kaya po may Biblia. Kaya po ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan. Dahil alam ng Diyos kung ano ang mas makakabuti para sa atin. May utos sa atin ang Diyos. Bakit nga tayo binigyan ng utos? At nais niyang masunod natin. Dahil ayaw nga tayong mapahamak. Ayaw niya tayong mapahamak. Tandaan po natin na alam ng Diyos kung ano yung future natin. Kung ano yung hinaharap. Marami siyang alam. Tayo, limitado, hindi natin alam. Kung hindi natin tiyak, hindi natin alam kung ano yung hinaharap natin. Kaya po mas mabuti po na mas tama po na sumunod tayo sa Kanya. Magtiwala tayo bilang siya ang ating Ama, na hindi siya mag-uutos ng ikasasama natin. Diba po tayong mga anak, inutusan tayo ng mga magulang natin sa mga gawaing bahay. Pang-utos sa atin, akala natin para sa kasasama natin yun. Hindi po. Hindi inutusan tayo ng gawaing bahay para magpagod tayo. Gusto nila ay matuto tayo ng mga gawaing bahay at dapat matuto tayo sa buhay. At sa mga magulang po naman, tayong mga magulang, napansin nyo, nagagalit tayo sa mga anak natin kapag nakikita natin mali ang kanilang ginagawa at hindi sila sumusunod sa kung ano yung mas ikabubuti nila. Nagagalit tayo kasi mahal natin ang ating mga anak. Gayon din po ang ating Amang Diyos. Binigay niya ang kanyang mga utos para manatili tayo tungo sa maganda niyang plano sa atin. Para hindi tayo mapahamak, ibinigay niya ang kanyang utos dahil mahal niya tayo. Kaya habang napapakinggan natin ang salita ng Diyos, dapat natin tuparin. Hindi lang po tayo tagapakinig lamang. At ang pagsunod sa Diyos, yan po ang utos.
Awit chapter 19 verse 9-10. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay. Magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Mas kainis-inis po ito kaysa gintong bantay. Mas matamis pa kaysa pulot o piyuta. Kaya nga po ang pagsunod sa Diyos ay higit pa po sa ginto, higit pa po sa anumang kayamanan. Dito sa mundo, ganito rin ba yung pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos? Sinisigurado ba natin na mabasa at napapakinggan ang mga utos ng Diyos? Mas matamis pa sa pulot o piyuta. Salamat sa Diyos at ibinigay sa atin, ibinigay niya ang kanyang mga salita. Imagine po, kung hanggang ngayon namumuhay tayo sa pagsuway sa Diyos, namumuhay tayo sa labas ng salita at kautusan ng Diyos. Tignan po natin kung paano tayo binago ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Buti na lang nakarating sa atin ang salita ng Diyos. Dahil kung hindi, paano na lang tayo bilang mga magulang, paano na lang tayo bilang mga anak, paano na lang tayo bilang asawa, anong direksyon ang tinatahak natin kung wala ang salita ng Diyos sa buhay natin? Paano tayo mag-aaral? Paano tayo maghahanap buhay? Baka hindi tayo makatarungan, baka hindi tayo patas. Kaya, kamusta po ang ating pamumuhay? Kamusta po tayo sa paningin ng Diyos? Ginagawa ba natin guide sa araw-araw at sinusunod ba natin ang salita ng Diyos bilang mga anak po na may paggalang sa Diyos? Manatili po tayong sumusunod sa kanyang mga utos. Ikalawa po, bakit po natin kailangan sumunod sa Diyos? Ang pagsunod ay isang pagsamba. Ang sabi po sa Roma 12 verse 1, kaya nga po mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iaalay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasyasya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Yan po ang inyong spiritual service. At iyon po ang iyong spiritual service of worship, ang pagsunod natin sa Diyos ay araw-araw. Ito yung tunay na pagsamba natin sa Kanya araw-araw. Sa tuwing sumusunod tayo ng buong puso, sa tuwing inaalay natin ang ating buhay, ay kasiya siya sa Diyos. Natutuwa siya, nasisiyahan siya kapag sinusunod natin siya ng walang pag-alinlangan. Mas maunawaan natin ang Biblia sa pamamagitan ng pagsunod at hindi sa pakikinig lang. Ang pagsunod ay dumadalit po mula sa isang pusong nagpapasalamat, mula sa isang pusong nagpupuri, naglilingkod, pusong sumasamba para sa biyaya ng Diyos dahil kay Jesus. At syempre po, ang pagsunod sa lahat po, yun ang nais ng Diyos. Hindi po tayo pwedeng mamili na kung ano yung utos na pwede natin sundin. Wala tayong posisyon. Hindi tayo yung mamimili ng utos na susundin, na sasabihin natin na, Lord, ito muna yung susundin ko. Makikinig lang muna ako ng salita mo. Pero hindi ako magdi-disciples kasi po may utos na pag-aralan ang salita ng Diyos at may utos din na ipahayag ang salita ng Diyos. Gawin alagad ang mga tao, kaya dapat po sundin natin ang lahat na ibinigay na utos sa atin. Pangatlo po kung bakit natin kailangang sunod sa Diyos. Ano po yung una? Ang pagsunod ay utos. Pangalawa, ang pagsunod ay isang pagsamba. At ang pangatlo ay may gantimpala sa pagsunod. Binigyan tayo ng buhay ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos. Kaakibat po ang biyayang nagmumula sa Kanya. Gusto ng Diyos pagpalain na tayo. Pero maaaring mahadlangan ng ating pagsuway. Ang pagdaloy ng biyaya ng Diyos ay patungo sa atin. Kaya sa atin pong pagsunod, meron pong gantimpalang matatamo. Ano yung mga pagpapala sa mga
sumusunod sa Diyos. Una, mahabang buhay. Sabi po sa Deuteronomio 32 verse 45-47. Pagkatapos sabihin ni Moises ang lahat ng mga salitang ito sa buong Israel, ay kanyang sinasabi sa kanila, ilagay ninyo sa puso ang lahat ng mga salita na aking pinatotohanan sa inyo sa araw na ito, at inyong iuutos sa inyong mga anak upang gawin ang lahat ng mga salita ng kautusan. Kautusang ito, sapagkat ito'y hindi hamak na bagay sa inyo, sapagkat ito'y hindi sapagkat ito'y inyong buhay, at sa pamamagitan ng bagay na ito, ang inyong pahabagin ang inyong mga araw sa lupain na inyong itinawid sa Jordan upang angkinin. Kaya nga po, ang sabi dito, ang lahat ng mga salitang ito ay ilagay ninyo sa puso, ang lahat ng mga salita na inyong iuutos sa inyong mga anak upang gawin ang lahat ng mga salita. Ang gantimpala ay mahabang buhay. Ang paalala po sa atin dito, ituring po natin ang salita ng Diyos ay ang bagay na hindi natin pwedeng itapat sa mga pansamantalang bagay o kahit na po sa kayamanan na matatanggap o makukuha natin dito sa lupa. Sinasabi sa atin dito na ang lahat ng mga salita ng Diyos, kautusan ng Diyos, dito po nakasalalay ang buhay natin. Pero po, kung susuriin ang ating pong buhay ngayon, saan at kanino nga ba nakasalalay ang buhay natin? Maraming mga tao na nakasalalay ang buhay sa pera, sa kayamanan, sa kanilang karir o kaya sa posisyon sa hanap buhay o trabaho. Nakakaligtaan na pong unahin ang pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Nawa po ang bawat isa sa atin ay patuloy na pahalagahan o mas pahalagahan ang salita ng Diyos, pamamagitan po ng pagsunod at pangako ng Diyos ay mahabang buhay. Ang sabi nga po sa Kawikaan chapter 3 verse 1 and 2. Anak ko, ang aral ko'y huwag mong kalimutan, kundi aking mga utos sa iyong puso'y ingata, sapagkat kahabaan ng araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ang sa iyo'y kanilang ibibigay. Ang utos naman po dito ng Diyos, ingatan sa ating puso ang gantimpala, mahabang buhay at kapayapaan. Kung gusto natin ng mahabang buhay at mapayapang buhay, ingatan sa puso ang mga utos ng Diyos. Ibig kong sabihin, mas pahalagahan natin ang kanyang salita kumpara sa mga salita ng tao. Umalis. Wala sila. Wala din. Umalis. Nagpa-doktor. Sige. Kaya nga po, maobserbahan natin, may ibang mga tao na napipigilan dumalo sa mga ganitong gawain at napipigilan din pong magbasa personally ng Biblia na kahit pa nasa kautusan, nasa Bible mismo, basahin ang salita ng Diyos na ang aral ng Diyos ay huwag kalimutan at huwag pabayaan ang mga pagtitipon. Kaya lang nahahadlangan yun, napipigilan yun dahil lang sa mga ayaw ng tao sa paligid mo. Kahit sino pa po ang pumigil sa atin, ipakita natin ng may katapatan tayo sa Diyos, na siya po ang uunahin nating sundin. Kahit sino pa ang humadlang o pumigil sa atin, ingatan natin ang ating puso, ingatan sa ating mga puso ang utos ng Diyos. Kapag ginawa natin, Pakitawag na lang dyan. Sino daw? si Eric, Okay, sige. kapag po ginawa natin, ano po ang sabi sa verse 2? Sapagkat kahabaan ng araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ang sa inyo kanilang ibibigay. Ang utos na ito dito sa Old Testament ay nababasa pa rin po natin sa New Testament.
Sa Epeso chapter 6 verse 2 and 3. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako. Upang maging mabuti ang inyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Ang utos po dito, igalang ang mga magulang. Ang gantimpala ay mabuting kalagayan at mahabang buhay. Mabuting kalagayan katulad ng maginhawang pamumuhay, pero hindi ibig sabihin magiging milyonaryo na tayo. Lahat ng sumusunod sa utos ng Diyos magiging milyonaryo, hindi po ganun. Ang ibig kong sabihin ng mabuti ang kalagayan ay ibibigay ng Diyos ang ating mga kailangan para mabuhay, at ang bonus, ang pangako ay mahabang buhay. Ang mabuhay po ng may paggalang sa magulang, ang mabuhay po ng may paggalang sa mga nakakatanda, ang mabuhay po ng may paggalang sa mga nakakabata, at ang mabuhay ay may paggalang sa kapwa, ay ang masasabi natin ay isang mabuting kalagayan. Sa pagsunod, ikaw ay iingatan. Sa pagsunod ko, ibig sabihin, ikaw ay may proteksyon. Sabi nga po sa mga ngaral, chapter 8, verse 5, ang sumusunod sa utos ay hindi mapapahamak. At malalaman ng isipan ng matalinong tao ang panahon at daan na gagawin. Ano po ang inuutos? Meron ka bang pagdidesisyon na gagawin sa iyong buhay ngayon? Sumasangguni sa Diyos. Ano yung kalooban niya sa pag-aaral mo? Sapagkat hahanap buhay, sa paghahanap buhay mo. Ano yung nais niya? Alam ko ang kanyang utos sa iyo. Nasa pag-iingat ka at hindi ka mapapahamak sa iyong pagsunod sa Diyos. Anong mang hakbang ang gagawin mo, kung ito po ay nakaayon sa utos ng Diyos, tiyak iingatan ka niya, tiyak hindi ka mapapahamak. Sa pagsunod ay may kagalakan. Sabi po sa Nehemiah chapter 8 verse 17-18, ang buong kapulungan ng bumalik mula sa pagkabuhay ay basahin ko muna. Ang lahat ng bumalik mula sa pagkabihag ay gumawa ng kanya-kanyang kubol at doon sila tumira. Iyon ang unang pagkakataon na ginawa ito ng mga Israelita mula noong panahon ni Josue na anak ni Nun. Masayang-masaya ang lahat. Ang aklat ng kautusan ay binabasa araw-araw mula sa unang araw hanggang katapusan. 7 araw silang nagpista at sa ika-8 araw ay nagkaroon sila ng isang banal na pagtitipon bilang pagtatapos ayon sa itinakda ng kautusan. Ang sabi po dito, ang utos ng Diyos para sa mga Israelites, pag-aralan ang salita ng Diyos, at natuklasan nila noon na may utos pala ang Diyos sa pamamagitan ni Moises na manirahan sa kubol sa pistahan ng ika-7 buwan, kaya sinunod ito ng mga Israelita, at makikita natin dito sa verse 17 at 18. Nasa kanilang pagsunod ay ang pagtatamo nila ng kagalakan. Doon po sa verse 17, nagkaroon ng napakalaking kasayahan. Ang matutunan naman po natin dito ay ang masayang tao po. Yung tunay na masayang tao ay ang taong may malapit na relasyon sa Diyos. At ang yung taong tuloy-tuloy po na sinusunod yung kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos at ang utos ng Diyos. At ang atin pong pagsunod dito ay nagbibigay po yan ng tunay na kahulugan po sa atin. Ang ibig sabihin ng buhay at ang salita ng Diyos ay matuturo sa atin ng purpose natin, at ang salita ng Diyos po ang nagbibigay ng fulfillment sa ating buhay. At sa ika-4 po, sa pagsunod ay may kapayapaan. Ang sabi po sa mga awit 119 verse 165,
May dakilang kapayapaan ang mga iniibig sa iyong kautusan. Walang anuman sa kanila ay makapagpapabuwal. Kaya po kung ang panahon po natin ngayon ay nakakabalisa, maraming mga bagay ang nakakapagpaalala sa atin, ay kailangan pala natin ang naisin natin ang kanyang kautusan dahil ang bunga nito sa atin ay kapayapaan. Hi! Hey! May kakilala nga po akong isang tao na mayroon pong hindi sapat na kayamanan niya. Nang nakakilala po siya sa Panginoon, ang sabi niya, natagpuan niya ang kapayapaan kay Jesus. Nagpapaalala po na kung gusto natin ang mapayapang buhay, kung gusto natin ang isang mapayapang isip, naisin natin sundin ang kalooban ng Diyos. Ang pag-ibig sa kautusan ay hindi nagsisimula at hindi hihinto lang sa pagbabasa, pakikinig at pag-aaral lang, kundi magpapatuloy po iyon sa pagsunod. Ang bunga, dakilang kapayapaan, ibig sabihin po ang pagsunod natin sa Diyos ang magbibigay panatag sa atin na nasa mabuting kalagayan tayo at mayroon tayong kasama na mayroong handang tumulong sa atin, may Ama na nagmamahal sa atin. At ang isa pa pong gantimpala sa pagsunod ay ang 5. Sinasagot ang panalangin ng mga taong sumusunod sa Diyos. Sabi nga po sa unang Juan, chapter 3, verse 22. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Alam po nating lahat na basta kailangan natin ay tatanggapin natin mula sa Diyos. Kailangan natin, minsan nga yung mga gusto natin na pagbibigyan, pero sure tayo na ang kailangan natin ay matatanggap po rin po natin mula sa Diyos. Magpatuloy po tayo sa ating panalangin. Magtiwala at tatanggap tayo ng mga kasagutan mula sa Diyos. Ang kailangan po, tuparin ang Kanyang mga utos. At ginagawa natin dapat ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Marami pong mga gantimpala o pakinabang para sa atin. Sa ating pagsunod sa Diyos, sapat na po muna yung 5 na yan. At matimbang natin mabuti at maging maingat tayo sa pamumuhay na inaalay natin ang lahat sa ating kilos kung ano ang utos ng Diyos. Ituloy po natin yung mga pag-aaral, yung mga punto kung bakit kailangan natin sumunod sa ating Diyos. Bukod po sa lahat ng napag-aralan at nabanggit ko po, ang pagsunod po, ito ay yung nakikitang pisikal na paraan ng pagsabi natin sa Diyos na mahal natin siya. Pagpapatunay ito na pagsunod na pagmamahal natin sa Diyos. Nung nangaral ang ating Panginoon, meron siyang paulit-ulit na binabanggit. Sabi po ni Jesus sa John 14 verse 15, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung talagang mahal natin ang Diyos, hindi natin dapat baliwalain ang sinasabi sa atin ng Panginoong Jesus. Dahil alam po natin, ang lahat ng salita ng Panginoon ay ang salita mismo ng ating Amang Diyos. Ang pagsunod po natin ay pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Ang pagmamahal po natin, tinutukoy dito, ay hindi lang po sentimental at emosyonal, kundi pagpapakita ng pag-ibig na mas higit pa sa nararamdaman. Ang pagmamahal natin sa Panginoong Diyos ay hindi lang sa pagsasabi ng I love you Lord or pag-iiyak na sinasabi natin, naramdam natin na mahal natin ang Diyos. Hindi lang din po sa pagkanta ng mga papuring awit. Maaring kasama din yon, pero ang pagmamahal natin sa Diyos ay ang pag-ibig natin sa Diyos ay makikita po sa pagsunod natin sa Kanya. Hindi po akma na sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, pero ang uri ng pamumuhay natin ay kontra sa Kanyang kalooban ng Diyos. Kung ang Diyos po ay
liwanag, kung tayo po ay inilipat sa liwanag. Dapat na po na ang ating pamumuhay ay ayon sa liwanag at hindi na sa kadiliman. Ang paraan po ng pagdidesisyon po natin at mga pinipili nating gagawin araw-araw. At ang paraan po ng ating pamumuhay, makikita po yun at umaabot po yun sa ating Diyos. Kaya po kung papaano natin ipinapakita ang pagsunod sa Kanya, physical natin sinasabi sa Kanya na mahal natin siya, pero kung hindi natin sumusunod ang Kanyang mga salita at mga kautusan, para na rin natin sinasabi physical na hindi natin siya minamahal. Kung ang atin pong minamahal sa buhay ay atin pong sinusunod, hindi sa takot tayo sa kanila or ayaw lang natin silang magalit, kaya tayo sumusunod. Pero kaya natin sila sinusunod dahil mahal natin sila. Hindi ba dapat ganun din tayo sa ating Diyos? Sundin natin ang utos ng Diyos at mapapakita natin or maipapadama natin ang pagmamahal na yun sa Diyos sa pamamagitan po ng pagtupad sa Kanyang mga salita. Ang pagsunod ay ang nagpapatunay po ng ating pag-ibig sa Diyos. Ang pagsunod ba'y nagpapakita ng pananampalataya sa Diyos? Pang-lima. Kaya nga po, ang pagsunod ay hindi lang po pala nagpapakita ng pagsunod po pala. Ang pagsunod po pala ay hindi lang nagpapakita ng pag-ibig natin sa Diyos. Ang pagsunod po ay patunay din na ng pananampalataya natin sa Kanya. Sabi po sa Santiago chapter 2 verse 17, kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Ang patay po ay walang kabuluhan kung hindi susundan ng pagsunod. Ang pananampalataya, kung ang ating faith ay nasa isip lang natin, ay walang bunga. Ang pananampalataya ng walang gawa ay patay. Sabi po sa Santiago pa rin po, chapter 2 verse 26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya ng walang mga gawa ay patay. Naniniwala ka ba kay Jesus? Naniniwala ka ba sa mga ginawa niya at mga gagawin niya? Kung oo, ano ang bunga nito sa iyo? Sumusunod ba tayo ng buong puso sa Panginoon? O bumabalik ba tayo sa masamang kalagayan natin? Paano natin malalaman kung ang isang tao ay walang pananampalataya? Hindi sila sumusunod sa utos ng Diyos. Dahil hanggat hindi natin ginagawa ang isang bagay, ay hindi pa natin itong sinasampalatayanan. Ibig sabihin po, hanggat hindi natin sinusunod ang utos ng Diyos, ay hindi po tayo lubusang nananampalataya sa Diyos. Paano naman natin malalaman kung ang isang tao ay mayroong pananampalataya sa Diyos? Gayon din, simple lang din, kapag ang isang tao sumusunod sa utos ng Diyos, na kahit pa na ilan sa mga utos ay hindi pa masyadong mauunawaan, ay nananampalataya ang taong yun. That's na po. Ang pananampalataya ay ang pagsunod ay ang magkaduktong, hindi pwedeng maghiwalay. Kung totoo at tunay po na tayo'y mga believers, patuloy tayo sa pagsunod bilang bunga ng ating pananampalataya sa ating Diyos. Bakit natin kailangan sumunod sa Diyos? Ang pagsunod ay mas mahusay kaysa sa handog. Kaya po, masagana ang biyaya ng Diyos sa mga sumusunod at mabigat naman po ang mga babala at galit ang Diyos sa mga sumusuway. Kaya po lahat po tayo, piliin natin ang pagsunod sa Diyos at sama-sama nating tanggapin ang mga pagpapala ng Diyos. Dakila ang pag-ibig ng Diyos at sapat ang biyaya niya sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya po, susunod tayo sa Diyos ng tapat dahil karapat dapat siyang sundin. Di po dahil lamang sa mga pagpapala na ating natatanggap,
Maraming salamat po sa pakikinig. Very good, very good. Okay. So, di ba, napakaganda. Pwede ka na mag-sermon sa Diyos. Ano pala yung tekstong nilagay mo? Pagsunod po sa Diyos. Topic yun, topic. Ay, topic. Ang pagsunod sa Diyos ay topic. Ah, So, dapat naglagay ka rin ng, yun lang ang kulang, pero ang ganda ng mga Ah. sinabi mo, ang ganda ng paalaala, kaya lang yung teksto ang wala. Ano po ba yung ano? Halimbawa, yung isang talatang nilagay mo dyan, marami ka dyan talata na nilagay, yun ang babanggitin mo, yun ang teksto. Halimbawa, yung ang nakalagay dyan Utos sa ng Diyos, mga utos ng Diyos. yung Roma chapter 12. Ah, po. Diba? Yung ano, Na pinaka- ihandog mo ang iyong buhay bilang haing buhay, living sacrifice. Yun. sa Diyos. Lalagay mo sa Buo una, pa rin yung buo. sa pekinauna, yun ang teksto. Pinakabuod. Oo, teksto, yung text, yung susundan. Sundan. Pagsunod kasi sinabi mo doon, ialay mo ang iyong buhay. Di ba? Susunod ka kung anong iutos ng Diyos, gagawin mo. Yun ang teksto. Pangalawa, ang topic, pagsunod. Pagsunod. Ah, Very good na. Ano ang maidadagdag mo naman, Ate Lisa, sa binasa ni Ate Ana? Sa message. Kasi, yun na, pag-aaralan mo na. Ha? Maaaring, di ba, sunod sa kanya si Ate Lenny. Pagkatapos kay Ate Lenny, ikaw, at sasabihin mo nga yung teksto, sasabihin mo yung topic, at i-explain mo tulad ng ginawa niya. matutulog, madaling araw. Pag dos, pag Yan ang magandang pag-aaral. Alas 2 ako, ganun din. Alas 3. Kita mo, hindi ko naman mabasa ito. Alas 2, alas 3, alas 4. Yan ako nag-aaral. Kasi tahimik eh. Ako lang mag-isa sa test. Kita mo, ang haba nung... Sulat niya, Ang dami mong binasa. Halos buong book, buong Bible. Ang binasa mo sa lumang tipan, bagong tipan, lumang tipan. Eh, Parang humanap siya ng ano, tapos yun yung ang tawag doon, Bible reference. Opo. Humahanap siya ng mga Para- reference para- na tugma doon sa message, yung pagsunod. Maliwanagan. Para lalong maliwanagan. So, yung ginawa mo, pwede na yun sa pulpito. Pwede ka nang katulad ni Ate Lenny. Ganun lang naman ang ginagawa. Ha? Saka, eksakto yung oras mo, 45 minutes. 45 minutes. So, ilang verse yun. napakaganda nakaka-encourage kasi yung paggawa mong yan, isa ng katunayan na sumusunod ka kay Lord. Nakuha ba? Isa na yung katibayan na sumusunod ka kasi Pag magaling ka na talaga, Diana, yung Mm. verse na lang, tapos ikaw na talaga mag-speak, hindi ka na magsusulat-sulat, di ba na pastor? oo. Ano na lang, parang may verse na lang, tapos parang i-explain mo. Walang problema yun. Di ba may PowerPoint tayo? Bawat sasabihin mo, halimbawa, Romans chapter 12, lalagay yan sa TV. Tapos i-explain mo. I-explain mo lang, ihandog daw natin. Tulad ng mga ginawa mo, yung mga binasa mo, na ang pagsunod pala ay pag-ibig. So, ang karagdagan, dadagdag ko sa'yo. Tama, nasagot mo na eh. Sinabi mo na dyan eh, na kung susundin mo ang Diyos ng walang pag-ibig, mapapagod ka. Sinabi mo na dyan, kaya ang pagsunod, dapat ipakita mo, mahal mo si Lord. Kasi pag mahal mo si Lord, hindi ka na uutusan. Hindi ka na uutusan. Yung tawag dito, may sariling ano na pastor. Sariling palo, gagawin mo na dahil mahal mo nga siya at ito pa ang pinakamaganda. Ang pinakamaganda, hindi ka mapapagod. Hindi ka pagod. Pumapasok na ang banal na espiritu sa kanya. Yes. Pangalawa, bakit hindi ka mapapagod? Masaya ka sa ginagawa. Gusto mo. Gusto mo, di ba? Subukan nyo sa bahay nyo, yung bata ka pa, inuutusan ka, nagagalit ka, di ba? Pero pag gusto mong gawin, gusto mong trabahuin, nagugulat yung nanay mo, basip, di ba? Di ba na, masaya ka. Walang kapaguran. So, pag tayo talaga ay naglingkod kay Lord, hindi tayo mapapagod. Why? Mahal natin siya. Di ba ano ang utos nga? Lagi kong sinasabi sa inyo. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength.
Yan ang sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. Sinasabi rin yan sa Mark chapter 12, 30, 31. Ganon din, love the Lord your God din. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Mababasa rin yan sa Matthew 22, 37, 38, 39, 40. Sinasabi din doon, mahalin mo ang Diyos ng buong puso at mahalin mo ang iyong kapwa na kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Hindi ka mapapagod. At tama yung sinabi ni Ate Ana na kasunod yung pagpapala. At lalo na yung sinabi mo, pahabain ang buhay mo. Di ba yan din ang akin tinuturo? 3 lang. Una, salvation. Pag sinunod mo si Lord, masisave ka. Pag nanampalataya ka kay Lord, save ka. Sa langit tayo. Ang tungo natin, anytime na bawian tayo ng buhay. Pangalawa, hahaba ang buhay. Ang dami niyang binasa. Sa Deuteronomy, binasa mo rin, di ba? Hahaba talaga ang buhay natin. Pangatlo, pagpapalain ka. Di ba? Wala kayong napupuna sa akin. Yan lang ang itinuturo ko. Sapat na at higit pa. Gagawin mo lang ang lagi kong sinasabi dahil, hindi. Gagawin mo yung pagsunod dahil mahal mo siya. Ha? Kasi susunod ka. Diba? Nung bata pa tayo, sumusunod ka sa magulang mo, nagdadabog ka. Kasi hindi mo mahal. Diba? Totoo yung sinasabi ko. Magdadabog, ako na naman. Ako na, yan, yun, nakahilata lang yung kapatid ko. Hindi man lang utusan, ako na naman. Kasi, hindi niya mahal ang gagawin niya. Naku po ba? So, pag tayo ay nagmahal, kaya nga ibigin mo siya ng buong puso, tapos na. Tapos na. Di ba, ang lagi kong sinasabi sa inyo, itong kautusan ay nauuwi na lamang sa 2 pangungusap. No? Ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa. Pagkatapos, ang buong kautusan, nauuwi lang sa isang pangungusap. Roma 13:10. Diba? Ang buong kautusan ay nauuwi na lamang sa isang pangungusap, pag-ibig. So, pag may pag-ibig tayo, nasunod na natin ang buong kautusan. Dahil, di ba lagi kong sinasabi sa inyo, pinapaalaala ko sa inyo, hindi naman talaga natin masusunod ang kautusan. Hindi natin kaya, nagsisinungaling tayo. Di ba? Kaya may nagsisinungaling tayo. Hindi natin kaya. So, ang nakasunod niyan, sino? Si Jesus. Siya lang, di ba? Uulitin ko. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 77, sabi ni Jesus, hindi ako bumaba dito sa lupa para pawalang bisa ang kautusan, kundi ito ay aking tuparin, ganapin. So, si Jesus ang nakagawa. Tayong lahat na tao, walang nakasunod. Sabi sa John 7:19, di ba? Paulit-ulit ko lang sinasabi sa inyo. Sabi sa John 7:19, si Jesus nagsasalita sa mga Israelita, matagal nang ibinigay sa inyo ni Moses ang kautusan, subalit ni isa sa inyo ay walang nakasunod. So sa madaling salita, si Jesus lang ang nakasunod. Kaya lang, ang sabi naman ni Jesus, pakibasa, Matthew 5:18. Pag naganap na, pakihanap din yung Hebreo 8:13. Sino pang may Bible? Ate Lisa. Hebreo 8:13 sa'yo. Mateo chapter 5 verse 18. Mateo. Mayroon pa naman 10 minutes. O, sige, pakipasa. 18. 5:18. 5:18. Hebreo 8:13 sa'yo, Ate Lisa. Hanapin mo na. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa. Ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Oh.
Di ba? Maliwanag, kapag natupad na ni Kristo, mawawala na ng bisa. So, itong kautusan na ibinigay sa atin, tinupad ni Kristo. Kaya nga nang mamatay siya, sabi niya, it is finished. Naganap na. Siya ang gumawa. O ngayon, tayo walang nakasunod. Pero dahil tayo ngayon ay nananampalataya kay Jesus, si Jesus ang gumawa. Yung credit na nasunod niya ang kautusan, nasunod na rin natin. Nakukuha niyo ba ang point? Madaling sabihin niya pero mahirap unawain. Si Kristo ang gumawa para masunod natin ang kautusan. Dahil nanampalataya tayo sa Kanya. Kaya nga, wala ng bisa mawawala ng bisa. Okay, Hebreo 8:13. Para patunayan niya na ang kautusan ay nawawala ng bisa ng ginanap na ni Kristo. Pakibasa 8:13. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, Hmm. pinawalang bisa na niya ang una, at anumang nawawala ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Oh, mawawala na obsolete na eh. Pero, tamang gawin yung utos through love. Ha? Kasi pag walang love, mapapagod ka. At hindi ka pa maliligtas. Labag sa loob. O, labag sa bab. Nakabusangot ka sa kasimangot. O, si Maan man, utos ng utos. O, para ba, si Jesus naman, utos ng utos. Pero, Kasunod nga, wala namang pag-ibig. wala namang pag-ibig. Bali, wala. Wala. Nakukuha niyo ba ang point? Kaya ako, ang itinuturo ko sa inyo, yung turo ni Jesus, ayaw ni Jesus na tayo ay mahirapan. Nakukuha ba ninyo? Kasi tingnan mo, subukan mo walang Jesus, iligtas mo ang sarili mo. Kaya mo bang pabanalin ang sarili mo? Hindi natin kayang pabanalin. Pero si Kristo, ginawa niya tayong banal. Di ba lagi kong itinuturo? 2 Corinthians 5:21, si Kristo ay walang kasalanan, subalit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang tayo ay mapapaging banal. So yung kabanalan natin, si Kristo ang may gawa. Yung pagsunod sa kautusan, si Kristo ang may gawa. Yung pagka-perfecto natin, si Kristo pa rin ang gumawa nito sa buhay natin because of love. Yun lang ang inuutos niya. Kaya nga sa English, sabi sa English ng Mark chapter 12:30-31, ganito. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Yan ang una. Second is this. Love your neighbor as yourself. Second yan, dalawa na lang. Ang kasunod yan, mababasa nyo, there is no commandments greater than this. Wala ka daw nakautusan na mas hihigit pa sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig mo sa kapwa at sa iyong sarili. Wala nang hihigit pa. Nakukuha niyo ang point? Kaya nga, pag tayo ay may banal na espiritu na, nabautismohan tayo, bumaba sa atin ang banal na espiritu. Ano ang sabi? Hindi lang inagaw ng kaaway. Pag tayo ay mayroon na tayong fruit of the Spirit. Mayroon na tayong bunga ng Espiritu. Ano-ano ba yung bunga ng Espiritu? Isa lang, sabihin nyo ng number 1. Ano? Nakalimutan na. Number 1 na napakahalaga. Yun! Pag-ibig. Yun ay bunga ng Espiritu, fruit. Mayroon na tayong pag-ibig. So kung may pag-ibig na tayo, nasunod na natin ang kautusan. At pati yung pag-ibig mo, kusang nagmamanifest sa'yo, hindi na yun ikaw. Yun, dahil yun ay bunga ng Espiritu. Ang Espiritu ang may gawa sa buhay natin by faith. Paniwalaan natin na, di ba ako ngayon mabait, matulungin, di ba? Namimigay. Kung nagugutom ka, bibigyan ka ng pagkain. Yung pulubin. Hingi yung pulubin. Binibigyan ko. Yung kabaitan kong ginagawang yun, hindi na ako ang may gawa. Nakukuha ba? Dahil ito ay nagmamanifest sa akin. Kusang fruit of the Spirit yun. Kaya sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri, hindi sa akin. Nakukuha ba natin? Sa Diyos ang Yan po, Pastor, kunyari may nagbigay. Sa Lord siya nagpapasalamat. Thank you, Lord. Yung para, Hindi doon sa nagbigay. yung pulubin. Opo. Tama yun. Nagaganon siya. Tama yun. Thank you,
Sabi, pagpapalain ka, anak. Sasabihin pa niya. Kasi yung ginawa ko, manifest lang ng bunga ng Espiritu. Manifest. Kusang lalabas sa akin. At hindi ako naghihinayang dahil ginawa ko yun, dahil mahal ko siya. Nakukuha ba ninyo? Ginawa ko. Kasi lahat ng tao, mahalin, di ba? Ibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. O di ba lagi kong sinasabi sa inyo, hindi ko kayo kaano-ano, pero gusto ko magsama-sama tayo sa langit dahil mahal ko kayo. Nakukuha. Kasi love lang ang solusyon, pag-ibig. Ang ganda ng message ni Ate Ana. Mayroon pa 3 minutes para sa panalangin. So hindi na ako magtatanong kung anong may katanungan kayo. Mayroon bang katanungan? Hindi na. Haba. Kasi si Ate Lisa, dapat eksakto alas 4 aalis yan. So tayo yung manalangin. Lord, maraming salamat po sa anak mo na si Ate Ana na yung ginamit upang makapag-share, makapagbahagi ng salita ng Diyos. Salamat Lord dahil nakita ko po yung kanyang enthusiasm, yung kanyang pagnanasa na matuto dahil alam ko Lord na from Old Testament to New Testament ay kanyang binasa at binibigyan niya ng kahulugan, ng application para gayahin namin. Kaya tama po yung mga nabanggit niya na ibigin lamang po kayo, masusunod na namin ang lahat mong utos. Lalong-lalo na yung sinasabi mo sa Matthew chapter 28 verse 19. Therefore, go and make disciples of all nations and baptize them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Ghost. Kaya tama po yun na kami ay humayo dahil ang motibo po namin, ang damdamin namin ay maipahayag sa lahat ng tao ang mabuting balita, ang gospel. Dahil yan po ay kaligtasan po ng aming kaluluwa. Dahil dati nga po itong aking mga kasama rito, kung kami ay hindi nakakilala, namatay kami sa impyerno po ang tungo namin. Pero ngayon dahil kami ay nakikilala na at higit sa lahat, minamahal ka namin, minamahal namin ang aming kapwa, maging ang aming sarili. Kaya alam ko Lord na nasunod na namin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya namin sa inyo. At dinadalangin ko rin po ang aking mga kapatid na may karamdaman. Nandito po si Ate Beth na pabalik-balik ang lagnat, sinat. Naniniwala ako Lord na kayo po ang Jehovah Rapha, ang dakilang manggagamot. Nawa po ay tipuin po ninyo ang kapatid naming ito at nananalig kami, nananampalataya. At ngayon pa nga lang Lord ay nagpapasalamat na ako dahil alam ko pagagalingin po ninyo ang aming kapatid na ito. At higit sa lahat, yung message ngayon na pahahabain pa ang buhay niya dahil siya rin po ay sumusunod sa utos mo ng may pag-ibig. At dalangin ko rin po si Ate Lene na kasalukuyan pong dinala sa doktor. Nawa po Lord ay ang resulta ng kanyang pagpapalaboratorio. Nawa po Lord ay gumawa kayo ng himala na siya ay inyong pagalingin. Ito po aking dalangin na binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Very good. Okay, eksakto. Alas 4. Wala ka. Wala ka? Sarado ba tindahan?